So, ang topic natin is patungkol sa hermeneutics. So, pag sinabing hermeneutics ay proper interpretations of the Bible, tamang pag-interpret ng salita ng Diyos. So, hermeneutics is the study of the correct methods of interpreting texts, especially the Bible. So, some hermeneutics is, sabi dito, is God's word faithfully avoiding misinterpretations and errors. It involves understanding the original context, grammar, history, and purpose of the scriptures so we can rightly apply it today. Good theology begins with good interpretation. So kung gusto mo ng tama yung theology mo, maging maayos yung theology mo, dapat maayos din yung interpretation mo of the Bible. So sabi dito sa Nehemiah chapter 8 verse 8, they read from the book of the law of God, making clear and giving the meaning so that one understood was being read. Kaya't sila'y bumasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa. Kaya naunawaan ng mga tao yung binasa. So, ito ay sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra, nung nadidiscover nila yung salita ng Diyos. So, yung mga tao during that time is Aramaic na. Nakalimutan na nila yung original language na Hebrew. No, nung nadidiscover nila yung Bible, yung Book of the Law, Hebrew yun, ang ginagawa nila, tinatranslate nila sa parahan na maiintindihan ng mga tao. At pagtapos i-translate yun, binibigyan nila ng pakahulugan or ng diwa or ng meaning. Kaya sabi dito, making it clear. So footnote niyan, translating it. So, ang ginagawa natin ngayon, binabasa natin yung English, then binabasa natin sa Tagalog, then bibigyan natin ng interpretation. So sabi dito, kaya sila'y bumasa mula sa aklat ng kautusan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, in-interpret nila, kaya naunawaan ng mga tao ang binasa. So ngayon, mayroong mga principles of interpretations or principles of hermeneutics. One is context. Sa interpretation, context is key. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Kapag nagbabasa ka ng Bible, nagbuklat ka ng Bible, ang una nating iisip, ano yung context nito? Yung context is sitwasyon. Ano yung nangyayari sa mga talata? Kaya hindi maganda na magbubukas ka ng Bible, tapos isang verse lang yung kukunin mo at isasarado mo lang, na hindi mo naunawaan ano yung nangyayari doon sa binabasa mo. Ano yung sitwasyon doon sa Bible? Yung sitwasyon is the context. Ito yung nagbibigay ng kahulugan dun sa talata. Context gives the meaning of the text. So, example niyan, si Apostol Pablo, nung siya yung sumulat ng pinakamaraming letters sa New Testaments. Yung Old Testament natin is may 39 books. Yung New Testament natin is merong 27 books. So, sa 27 books na yon, kay Apostol Pablo yung 13. Siya yung maraming pinakasinulat, si Apostol Pablo. So, mula Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Titus, Philippians, and Simon. So, lahat ng mga letters na Apostol Pablo ay may context. Merong sinulatan. May nagsulat, si Apostol Pablo, at may sinulatan. So, halimbawa, yung Romans, na lahat ng mga mula Romans until Thessalonians, lahat is mga churches na sinulatan ni Apostol Pablo. Lahat yon may kanya-kanyang sitwasyon, may kanya-kanyang context. Kaya pag in-interpret mo, bago mo interpret, uunawain mo muna sino nagsulat at sinusulatan at ano ang sitwasyon. Ano yung issue? Ano yung problem? Like sa Galatians. Sa Galatians, ang problem is pinasok yung church ng iba't ibang katuruan na hindi totoong ebanghelyo. So, sa Galatians, pag binasa mo, parang dito pinapakita ni Apostol Pablo yung init ng ulo niya. Yung inaatake niya yung maling katuruan.
Pagdating sa Philippians, ang lambot-lambot na puso ni Apostle Pablo pagdating sa Philippians. Kasi makikita mo eventually merong fundraising dyan sa Philippians. Yung, alam mo yung context, ano yung sitwasyon. So, context gives the meaning of the text. Kumbaga parang sa dalawang tao, sa babae at lalaki, example, nag-date sila. Sinabi ng lalaki, I love you. Ngayon, sinabi ni babae, kailangan maintindihan mo yung context. Ano yung sinabi ng lalaki? Pag sinabi ng lalaki, I love you, anong kahulugan na ito? Anong intention ng lalaki nung sinabi niya, I love you? Para hindi ka, marami kasing naloloko sa word na I love you. Pag sinabi ka ng word na I love you, isipin mo, ano yung intention na nagsabi? Kapag sinabi niya I love you, i-clarify mo, I love you na ano, napapakasalan ka ba? O namamahalin ka ba habang buhay? Or baka yung I love you lang ng tao na yun, I love you as a friend, friend zones, or meron lang intention. So, dapat clear interpretation. So, dun sa sinabi. When interpretations of the Bible, inuunawa mo yung Bible. Ano ba talaga tayo? Saan ba talaga tayo? Saan ba tayo talaga doon nakalugar? Like, kapag you have to clarify the situations. Ganun din sa Bible. Unawain mo yung sitwasyon. Ano yung intention ng authors? Kung bakit niya sinulat yun. So, context give the meaning of the text. So, mahirap talaga mag-aral ng Bible kasi hahalokain mo yung sitwasyon. Context yun. Number 2, the scriptures interpret the scriptures. So, kapag nag-aaral ka at nagkaroon ka ng interpretation, yung interpretation mo, sasalain mo yun ng buong Bible. You have to make sure yung binasa mo sa Matthew or sa anumang verse, hindi salungat sa ibang aklat sa Bible. Yung interpretation nun. So, yung scriptures interprets the scriptures. Dito, nag-guard yung interpretations para hindi nakakagawa ng interpretation na malabo pa sa sabaw ng pusit, diba? Nakakagawa ng interpretation na sumasalungkat sa ibang mga talata sa Bible. So, like halimbawa, sa Matthew chapter 4, sa panahon na tinutokso ni Satanas si Jesus Christ, makikita natin na si Satan nagko-quote siya ng mga Bible verses. The problem is, yung kina-quote ni Satan na Bible verses, sumasalungat sa ibang Bible verse sa Bible. So, like, sabi ni, if you are the Son of God, He shall throw yourself down, for it is written, nag-quote ng Bible sa Satan's dito. He will command His angel concerning you, and He will lift you up in their hands. So, meron kinote dito si Satan. Si Jesus nag-quote din sa Bible. Bakit? Sabi ni Jesus dito, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So, anong ginawa ni Jesus Christ dito? Scripture interprets scriptures. Yung quotation ng Satan na yan, makita, mapabulaanan ni Jesus na mali ka ng pagkakagamit sa Bible. Mali ka ng pagkaka-quote sa Bible. Kasi kumukontra yan sa ibang mga talata sa Bible. So, ganun kahalaga yung scriptures, interpret scriptures. Paano interpretation mo is nasasala ng ibang talata sa Bible. Pangatlo, Christ-centered focus. So, sabi dito sa Luke 24:27, ito yung kaparaanan kung paano mag-interpret si Jesus ng Bible. And sabi dito, and beginning with the Moses and all the prophets, He explained to them what was written in the scriptures concerning Himself. Mula kay Moises at sa mga propeta, pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kanya sa mga kasulatan. So, ang point ni Jesus Christ dito, mula sa umpisa ng Bible hanggang dulo ng Bible, lahat ng to patungkol sa Kanya, patungkol kay Jesus. Kaya yung isang principle ng hermeneutics is Christ-centered focus. Ang pinaka-focus na ito pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat nakikilala natin si Lord. Pag hindi mo nakikilala si Lord sa pagbabasa mo ng Bible, we're doing it wrong. Kasi ang Bible is a revelation of God about Himself. Kaya na tayo nagbabasa ng Bible kasi para mas makilala natin si Lord. Nag-devotion tayo para mas makilala natin si Lord. Hope this verse will learn something.
na mas